Yo guys, kamusta kayo? Boss Biz nga pala. And hindi ko napanood to kagabi. So Sunday kahapon. And sabay-sabay natin panoorin ang isang maselang kwento mula dito sa KMJS na may pinamagatang misis may bumara sa pribadong parte ng kanyang katawan. So re-reactan natin to. And anyway, maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng videos ko. Ng mga edited videos ng KMJS mula sa TikTok. Meron na tayong 30k followers. Maraming salamat. And sana supportahan nyo rin yung aking YouTube channel, Boss Biz Goes React. Meron tayong 103 subscribers. Maraming salamat sa inyo. And tara, umpisan na natin to guys. Reactan natin to. Ano natin? Medyo bilisan natin. Baka maka-copyright ta. 1.5. So, SPG to. And maging maselan tayo sa ating mga komento kung ano man ang ating mapapanood. Dahil normal lang ito. Dahil asawa naman niya ito. And medyo ang pinaka hindi normal dito is yung naiwan sa loob. And then, maging ano pa rin kayo sa mga comment. Maging sensitive. May isang misis sa Davao del Norte na ilang araw na raw hindi mapakali dahil may kung anong tila nakabara sa kanyang maselang bahagi. Wait guys, binilisan ko talaga. Baka maka-copyright tayo. Masyado bang mabilis? 1.25 lang natin. Nakapanlalaki ng mata ang nangyari kamakailan sa Davao del Norte. Umaga nitong July 9, nagising ang misis na si Amanda. Hindi niya tunay na pangalan na sumasakit ang kanyang bewang. Maya-maya naiihi ako. Iba talaga parang may sagabal. Nung una, ipinagkibit balikat lang daw niya ito. Laba pa umaga, nagdikit-dikit sa bahay. Kinahapunan, sumakit naman ang pribadong parte ng kanyang katawan. Kaya pikit mata na siyang nagpunta sa isang maternity clinic. Natatakot ako, ma'am. Hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa. Nahihiya ako, anong nangyari sa akin. Nagpapanik yung si patient. Una niyang sabi, magpaparas pa. Sabi ko, ma'am, bakit po? May naiwan kasi sa loob. So yun. Aware si madam na may naiwan sa loob. Pero yun na nga, maging sensitive lang tayo sa mga bagay-bagay. And then, grabe isipin mo yun. Nagsi-CR ka, or may bumabara sa ano mo. Diba, ang sakit nun. Parang napipigilan kasi yung normal na daloy ng ihi. Sobrang sakit siguro nun sa part niya. May naiwan na galing sa ari ng mister mo. Ang nagtakang kumadrona na si Gia agad ineksamin ang private part ni Amanda. Nilagyan ko po siya ng speculum. Nanginginig pa nga si ma'am. Sabi ko, ma'am, relax ka lang po. At nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang naka-eye to eye. Bumungad sa akin talaga yung mata talaga na ang laki-laki talagang napatras talaga. May mata gago na nagulat siya. Ano yun? Ano yung naiwan? Tingnan nga natin. Kasi sabi ko, parang may maligno sa loob. Dito na ipinagtapat ni Amanda Okay ang na, nangyari nung nakaraang gabi. Gabi nitong July 8, naglabing-labing daw si Amanda at ang kanyang mister na si John. Hindi rin niya tunay na pangalan. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalik, Naminto siya bigla. Hala! Natanggal! Natanggal daw. Ano natanggal? Kasi hinanap niya. Wala naman kami nakita. Napasok talaga yun. Sabi ko, anong napasok? Sabi niya, basta may napasok. Parang may bumara talaga nga, hindi ko alam ano. Natatakot talaga ako nga, baka pumasok na kung saan-saan. Sabi niya, tanggalin natin yan sa loob. si John kumuha ng panungkit. Gago! Sabi ko, wag, baka ano Putangin na mo, gago ka. pang mangyari sa akin. Pero kinabukasan nga, hindi na talaga naging komportable si Amanda. Kaya na siya nagpa-check up. Pag open ko talaga ng speculum, una talagang bumungad sa akin talaga yung ang laki-laki. Ang kumadrona, maingat itong sinungkit mula sa ari ni Amanda. At nagulat siya sa kanyang nakita. Ito po yung itsura nung nakuha ko doon sa loob ng kwarta ni ma'am. Ay, putang ina na yan. Tali. Tali yata yun Matanga Ano ito? May gani kay wala gid pud nila gidugay na ipatanggal ko taon ng alisang yung taon. Hindi ako makapaniwala nga. May mga tao kasi na parang hindi pa masatisfy sa. Parang ang hirap lang din i-satisfy ng mga asawa nila, diba? Kaya siguro may mga taong ganito na naglalagay ng example, mga bulitas. Totoo yun. May napapanood ako mga naglalagay ng mga bulitas sa kanilang mga private part. Sa mga lalaki to para lang masatisfy nila yung mga asawa nila. Ewan ko Napasok talaga yun. Siguro nilagay niya sa ano niya, Hindi sa private part niya. Nilagay niya yan. Ang maigi.
Naiyak-iyak na siya. Na-shock din siya, nakita niya. Susunod, kung ano itong nakita sa ari ni Mrs. Naglagay maging sa ang usaping edits. sexual na nakakaapekto sa pagsasama ng magkarelasyon o mag-asawa, pag-usapan natin mata sa mata. Hindi ako makapaniwala Ito sa na matay, no? napasok talaga yun. Ani ang improvised pampagilok. Ha, kung gitanggal karon sa ako ang kliyente. Parang may maligno sa loob. Sa aming Grabe pagbabalik, naman yun. Mrs. mula Davao del Norte, sumakit ang tagiliran at bewang. At nung nagpakonsulta siya sa maternity clinic, ang nakuha sa Grabe pribadong yung gulat bahagi ni ng ate, kanyang no? Grabe yung gulat ni ate. Gumanon eh. Napaganon eh. Wait lang, isa pa. clinic. Ang nakuha sa pribadong bahagi Talagang ng kanyang ano eh. katawan. Ito, Una talagang bumungad sa akin, talaga yung mata talaga na ang laki. Parang may maligno sa loob. nakalaunan na pag-alamang Ale? panali pala sa buhok. Opo, ang panali kasi ng buhok, ginamit na improvised sex toy ng mister ni Amanda. Huminto siya bigla. Hala, natanggal! Natanggal daw. Ano natanggal? Kasi nanap niya. Nawala. Tatanggal Galit talaga talaga sa yun. asawa ko nga ba't niya na naisipan yung gawin yun. Ani ang improvised pampagilok. Ha, kung gitanggal karon sa ako ang kliyente. So itawag nila aning blue evil eye. O sa ba ni? Ang evil eye, parang mata na kulay asul, itim at puti. Sa paniniwalang itinataboy raw nito ang malas, ipinandidisenyo ito sa mga kwintas, bracelet at pati na mga panali ng buhok. Ayun. Banda dito sa taas, Kakapangtaboy ng malas, minala si ate. may sinulid po yan, ginawang parang walis. Pwede yan siya maka-introduce na infection. At dahil panali talaga ito ng buhok, Sabi ko, alam mo ba, delikado to. Hindi natin alam kung ilang pirasong kuto na nasa loob. Dumikit yan sa pantali, tapos naibon sa loob. Minala sa edits. Mabilis pa no? naman yan mag-spread. Pag malagay siya sa loob, pwede siyang pumunta sa pubic hair. Wala naman pong signs of bleeding. Marami lang po talagang mucus po. Yun yung dumikit na doon sa mata. Para siyang malaking mata na nagmumuta-muta. Buti na lang natanggal. ang mister ni Amanda tumangging magpa-interview. Pero ayon kay Amanda, masinsina na raw silang nakapag-usap. Nagagalit siya. Siguro sa isip niya na yung nakuha ba nga, delikado pala yun, yung nilalagay niya sa akin. Hindi talaga dapat lagyan ng mga ganyan. Kawawa yung asawa nila. Hindi nila alam kung ano yung mahinatnan, baka may infection o ano pa. Magkasakit yung asawa nila dahil sa nilagay nila. Depende lagi na sa kasabutan sa kawawani mo. Suppose siya rin, kasi mo kaging Oo, try. depende Okay, yun. wala. Depende naman kasi yun sa misis mo kung ano. Huwag mo naman bibiglayin yung asawa mo, lalagay ka ng tali sa lublob. Tali sa etits. Lakas ang tama rin ng asawa na ito eh. Mag-experiment, din eh. gumamit ng mga sex toys. Kaya lang, syempre, dapat guided pa rin sila ng ating mga doctors. Nire-recommend din namin talaga to explore and to add pleasure kasi very important ang sexual intimacy sa pangmatagalang relationship ng mag-asawa. Gayunman, ayon sa mga eksperto, ang paggamit ng mga improvised sex toy, lubha raw napakadelikado. Pag meron kasing pinasok na bagay sa loob ng ari mo, tapos magkokontak kayo, parang friction ba? Madidiin siya ng madidiin. Magi-infection. Aakyat yung infection sa loob ng matres mo, pupunta sa tubo mo. Pag nagnana siya, paano siya ulit magkakaanak? Or yung iba, natatanggalan ng matres dahil sobrang dami na nung nana. Sa susunod na mangyari to, may napasok na bagay. Ang una mong gagawin, pumunta ka kaagad sa doktor. Magpa-check up ka agad. Sana, isipin nyo din ang kapakanan ng mga asawa nyo. Huwag yung puro lang sarap. Ayan. Kayo, mga nanonood kayo, puro kayo sarap eh. Puro kayo puro pansariling, ano lang iniisip niya eh. Puro pansariling kapakanan. Matapos ang nangyaring ito sa mag-asawa, Di ka na pagbibigyan yan. Natatalik po kami. Kinakapa ko din po muna. Natatawa siya. Ano daw kinakapa ko? Sabi ko sure lang. Wala ka na talagang nilagay. pero Umisa pa. Ibig sabihin nun, after nun umisa. si Umisa Amanda pa. may iniinda pa rin daw na sakit. Minsan masakit yung bewang ko. Pero mawala-wala naman. Kaya ipinakonsulta namin may siya UTI sa na isang siya. OB-gynecologist. May infection talaga. May inflammation. Yung cervix niya, merong gasgas at merong discharge. Kailangan ko siya i-start ng antibiotics. Wala mo ng contact for 2 weeks. Aray ko, Natatakot bis! na yun pala yung epekto. Sabi Ouch nun, walang contact. Walang arit si kuya mo. Walang arit. May inflammation. Yung cervix niya, merong gasgas at merong discharge. Kailangan ko siya i-start ng antibiotics. Wala mo ng contact for 2 weeks. natatakot na durog yun pala ka. yung epekto. Sabihin ko po sa kanya nga, huwag na niyang ulitin yung ginawa niya kasi delikado, baka mapano pa ako.
ang usaping sexual nananatili pa ring tabu o iniiwasang pag-usapan ng karamihan dahil sa Same. takot o hiya. Gayong sa totoo lang, dapat itong bukas matang pag-usapan para mas mamulat tayo kung nakabubuti o nakasasama pala ito sa katawan. Same. Improvise, pampagilok. Pampagilok. Maraming salamat sa isang magandang palabas kay MJS. And anong thoughts nyo? Anong masasabi nyo sa mga ganitong content? Ano masasabi nyo sa mga ganitong pangyayari? Kayo ba? Nakakaramdam ba kayo ng guiltiness sa mga asawa nyo if ever na hindi nyo na-pleasure yung asawa nyo, ganun. So, ang pinakamagandang gawin nyo dyan is pag-usapan nyo, maigi, asawa, yung mga ganitong bagay. Never na gagawa kayo ng katulad nito dahil kawawa yung babae. Sana nagustuhan nyo tong palabas natin at ang ating reaction video. Kung nagustuhan mo to, mag-iwan ka ng subscribe at like it sa aking YouTube channel. And then, maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta sa aking TikTok. Patuloy pa rin tayong mag-upload ng mga nakakatakot na palabas. Ako nang bahala maghanap sa inyo ng mga palabas na nakakatakot. Huwag na kayong maghanap sa YouTube kasi maraming ads doon. Hintayin na lang natin maka-copyright ako ng GMA. So, yun lang. This is Boss Beast. Maraming salamat sa pagsuporta. Peace.